For me, yung sumasabog-sabog na yung ano heavy crossbow ng Oo. isang Kiritel. Mahirap at masakit yan. So let's see kung paano papaganahin ito sa game number 3 at pagsisimula ng laban ng Fnatic Onyx PH versus BTK. Somehow, speed up din yun, tama? Yung kanyang heavy crossbow. Meron, oo. Diba? And aside from that, mamaya yung roar din malaking bagay. Slow din yun sa mga nakapaligid. You're gonna hear me, ayan na naman tayo. Charot kay Katy Perry. Ayan na ha. So ito na, simulan na natin ang early na bakbakan Ay, para sa kaya- ating gold lane. Di ba malikot ang 1-1? Oo. O, ngayon, kahit malikot ka, malikot din si Kelra. Tumatama yung mga crossbow. Oo nga pala, Laking no? bagay. Okay. Yun pala nga pwedeng answer doon. Gets ko na yung nagiging plano dito. Medyo malambot nga lang talaga ang hero na to. Yeah. Well, naka-sprint din naman siya at nagamit ng maaga dito ni Kelra. So for sure, ay nakol na kagad dito ng BTK. Kung may plano man sila na puntahan yung top lane. Pero dito yung taunt mula kay Brusco. Sakit ng mga folks from Super Prince. Makakatakas kagad si Hun. Habang level 4 naman na kagad din si Momsen. Yeah, and ngayon nakikita rin talaga natin yung epekto na meron kang Eve. Kasi pag once pinapatama niya yun, medyo bumibilis din siya, nag-e-enjoy siya sa life niya. Oo. At bukod pa doon, ay syempre, is merong kalakasan na box. Okay, mamaya dito ang Fnatic Onyx Philippines. At we could expect later on, nag-aantay lang tayo ng kanilang mga ultimates. And checking onto the emblems as well, more on standard din yung nagiging format. Pero sa ngayon, yung sabayan ng King Kong onto White Chicken, early agad. Oo, nasaktan kagad dito si Fried Chicken ha. And well, naiintindihan din ng Bloodthirsty Kings yung assignment nila dito na. Assignment. Okay, wag muna silang lalaban. Papa level 4 muna si Sharks para kompleto ang kit. And this time si Kirk naman ay level 4 na. Meron na siyang sipa dito. Tingnan natin kung sino ang unang tatamaan. Hatak muna si Mobazane, secured ang purple buff para sa kanya pero ibibigay na ata ang unang pagong ng laban na ito. Sabayan din yung river manipulation naman si King Kong naman ng unang kill. Super Prince ay makakabawi din ng isa. Tapak ng Cyclone ay muna si Mobazane. Nakadalawa kasama ang pagong. Magandang simula para sa Fnatic Onyx PH. Oo, siya ka nagkasabay ng Revitalize doon pero nanaig pa rin ang Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, mas nararamdaman natin na mas sila yung nagsaset ng tempo. May sipa, Mobazane is down. And looking at the overall picture, eto, yung mas scary version ng Fnatic Onyx Philippines kasi ang aga ng ganong klase mga pick-off nila. Mas mabilis na action ang ating i-expect dito. Kasi imaginein mo ang ginagawa lang kasi dito ni Kirk, since nga naka-chow siya dito, mabilis na clear wave sa baba, doon sa lane niya, tapos sama kaagad sa objective. Ito yung batang ginagawa agad lahat ng assignment, gawain Ayan, bahay, para makasali siya kapag may banding. Pag may laro, Oo. pag may basketball, kunyari. Ganun talaga. Oo, ayan, Priorities. Ayan ang bilis ng clear wave, tapos sasama kaagad sa objective. Pwede ka nang sumama kasi nagawa mo na yung trabaho mo dyan sa may bandang baba. Oo. And ganun dapat, kahit sa real life Tama, din. tama. It's Ayan, all about the priorities. Okay, may cut na gagawin si Kirk. Pero sasalubungin ata siya ng mga miyembro dito ng Bloodthirsty Kings. 4 na kagad. Ang problema, wala nga siyang flicker dito. So, ibibigay na kagad siya Pero ng okay Fnatic lang. Onyx PH. Nakita pa rin natin yung space somewhat na nag-create niya for other members. Hello? Yung ilang segundong yun, sobrang importante na ngayon ay mapapakinabangan ng super family sa may bandang taas. Okay, pumlato na sila dito. Lampas na sa kalahati. And si King Kong naagaw ba? Naagaw pa nga yata. Mamaya pagliko natin kay Mobazane malalaman. Naagaw! Diba? Oh, diba sabi sa inyo, parte yun ng storya ni Kirk. Part of the plan pala, yung kumbaga may diversion na gank din sila dun sa may taas. Hindi nila alam si King Kong ay tumatrabaho dun sa purple buff at naagaw pa kagad. Jungle yun eh. Siyempre, parang nagniningning ang mata ni King Kong pag may nakikita siyang gan. Ay, may purple buff. Ay, meron pa pala. Oo. Pero sa ngayon ay meron na rin Turtle na magre-respond. Pangalawang Turtle, maaga na rin itong mamamataan ng BTK. Pagkaganyan ang mga nagiging call. Pre, may number ilang 15 seconds puntahan nyo na kagad yan. At ngayon ay nakapunta na nga rin ang Fnatic Onyx PH dito sa ikalawang pagong. Fried Chicken ay nakabantay. Inaantay nila na umabante itong si Mobazane. Naka-atras na nga rin si Kenra. Ay nandun sa may long bush.
Apat of the Guardian. Medyo napaaga ba to? Hindi, yung river Okay lang, manipulation na nagamit nga rin kagad dito Super Friends. Habang yung Pagong ay buhay pa rin. Sino makakakuha nito? Nakasipa na nga rin. Mobasain will secure that one. Habang dito na si King Kong, tamang linis lang. Nakapatay din ng isa. 1-for-1 na magiging palitan. Pero ang Pagong ay mapupunta sa BTK. At nakita pa rin naman natin yung a bit of a struggle doon for Fnatic Onyx Philippines. Pero ang maganda doon, nakuha ni King Kong this early si Zia. Yeah. So si Zia pa naman yung isa sa pinaka-tinitingnan natin na nagigisusi din ng BTK. And aside from that, is nakita rin naman natin yung naging position ni Superface na medyo nalagay sa alanganin. But at least though, nabitaw niya pa rin yung much needed na slower damage doon sa kanyang real world manipulation. Pero another Ipit. purple buff na naman doon ang kanyang kinukulit-kulit. Ipit ata siya pero nabuhay! Sakto yung sipa dito ni Kirk. Sabay atras with a Jet Gondo. Nailigtas niya itong si King Kong. Remember, 2-0 in 1 ang KDA nito. Hindi mo gustong mamatay ito or ma-shut down. Oo. Diba? And most especially, nag-a-attempt pa nga doon si Mobazain ng last hit. Pero ngayon, they're hitting Kirk as well. Ando ng after the Guardian, walang tatamaan. But instead, it's just some of delay at hindi mababasag ang Tonle sa may bandang baba. Oo, speaking of basag, basag na rin yung itaas dito ng Bloodthirsty Kings. At unti-unti na rin nakakapondo ng mga first items dito, ang ating mga utilities. And ang Fnatic Onyx PH, 2,000 na ang kanilang kalamangan. At pwedeng feeling ko may pinaplano silang big rotation dito sa baba at kailangan nilang pigilan itong si Zia. More on, nakikita natin steady yung gustong maging plan dito ng Fnatic Onyx Philippines. And ngayon ay mas gusto nila na hindi sila makakot by surprise dito ng BTK na nararamdaman natin na sila ngayon yung nagde-decide kung when and where yung mga possible clashes natin katulad nga nung nangyari doon sa second turtle. At ngayon, kahit sila King Kong ay nakikita natin lumalaliman pero ini-ensure pa rin nila yung swift na departure pag-exit nila doon sa mga ini-initiate nila na maupuks. Ang sakit ni fried chicken, ha? Oo nga, mahapdi talaga. Na-realize si King Kong. Hindi nagbibiro yan, kumbaga. Pero speaking of pagbibiro, si Fried Chicken ay nandun din. Tamang hampas lang. Si Shark naman ay atras. And gusto ko lang tutukan dito para sa lineup ng Bloodthirsty King. No? As compared dun sa games 1 and 2, ngayon may kababaan yung kanilang crowd control. Mas konti yung panghawak nila dito sa Fnatic Onyx. Kaya lang ang problema kasi sobrang likod nito. Kaya kaya nga na pagsipa. Nagagawin nila dito kay Mobasain. Mamamatay na nga rin kagad. River manipulation naman. Isasagot dito Super Prince. Habang umatras na dito si Hoon. Apat ng Guardian pero walang tinamaan. Kailangan tatamaan ni Kelra dito ay ang mga miyembro ng Bloodthirsty Kings. 3 kaagad ang kanyang nakuha. Triple kill para kay Kelra plus a turtle on the hands of King Kong. Magkakaroon pa yata ng panghimagas dito. Hala! Purple ba pa tinatarget pero lumipat yung size dun kay Zia. Wala siyang sipa dito pero nakalipad. Itong si Zia, tagumpay ang kanyang plano. Pero tagumpay din ang plano ng Fnatic Onyx PH na kunin yung Torre dun sa gitna. Daming nakuha. Ang dami. Grabe, imagine kill and then there's going to be a turret and a possible purple buff deny pa dito para sa BTK. Nakaangat ang mga minuway dito ng Fnatic Onyx Philippines. And ang ganda kasi ng pang-start talaga dito ng Fnatic Onyx Philippines kasi nga may Kirk sila, di ba, yung sipa. Oo. Tila ba nag-audition talaga doon yung BTK kahit nung pumasok si Huna, nahirapan siya. Yung kanyang ginaya ng After the Guardian na hindi talaga masyado na ma-maximize dito ng BTK. Pero para sa Fnatic Onyx Philippines, sobrang gana, babad na babad dito yung box sila. Yung kanilang real world manipulation for Super Friends. Ang hapdi na ni King Kong dito Nakita ko naka-rich build naka-rich kid build Holy Crystal. Yan yung pang rich kid mga mamahalin. Totoo naman Diba? kasi na-adjust yung presyo ng Holy Crystal by the way. Pero yung rich kit build, medyo nagdudulot ng kasakitan talaga dito para kay Mobazain. Yeah, atras muna si King Kong dito and maganda yung sinasabi natin dito na position naman ng Bloodthirsty Kings. Yeah. No? Kahit nakakalamang at yamado dito ang Fnatic Onyx PH, hindi rin sila basta sabihin natin na nagko-commit sa mga team fights. So, ilan lang nakita natin, minsan 3v3, 2v2, wala talagang 5v5. Bukod doon sa turtle na huli nating nakita na naubos yung 3 miyembro ng BTK, nagiging maingat pa rin sila. Yeah, and actually, isang malaking factor kung bakit din parang hindi more on 5-on-5 yung nagagawa ng BTK is nalilimit at nagkakaroon kasi ng mga speed push na agenda yung Fnatic Onyx Philippines na kinakailangan nila sagutan agad yung wave control. Gustuhin man nila na magkaroon talaga ng 5-on-5 pero dahil nga sa capability ni Kirk na mangbuklod, di ba, mang-isolate ng member is na kakaroon tuloy ng somehow pang pipilay dito sa BTK. Oo, ang hirap nito lalo na parang ang choice na lang ni Hood dito na kunin is yung Avatar of the Guardian. Kasi nga,
real world manipulation medyo delikado! Kelra, ladies and gentlemen, Grabe yung crossbow na yun, sumasabog pa talaga. pinagpapana. Talaga namang ito yung pana na hindi mo gusto na tumama talaga sa'yo. Actually, kahit anong pana, hindi mo talaga gusto. Pero lalo na kung ganito, magagaling kay Kelra, abante pa sila. At trabaho lang ang tingin ni Kelra dito at kasabay ng box! Ipit na ipit sila doon sa real world manipulation! Ubus ang Bloodthirsty Kings! Wiped out! And double kill pa nga dito para sa Fnatic Connect Philippines. Mabubuhay si Mobazane. Nag-iisa na lang siya dito. Kaya pa rin naman dumepensa. Pero sa ngayon ay medyo nagiging duguan. Ang kanilang nagiging laban. May Lord pang kasama mamaya-maya lamang ang Fnatic Connect Philippines. Aabot yung iba. Pero grabe na ngayon ang katapakan ng Super Family! Tatapusin ata nila kagad! Kelay nakakuha na nga ng kill up of the Guardian from Brusco! Pero meron pa sila mga minions dito. Shark, andito ata yung bawi nila. Primer natin nagamit din. Atras muna sila. Naghahabol si Fried Chicken dito. Ang baba ng buhay ni Brusco. 5 miyembro mula sa Fnatic Connect ay buhay pa rin. Aatras sila. Re-respeto sa damage ng BDK. At maganda na yun na 9.8k gold lead, ladies and gentlemen. At buhay pa yung Lord nila sa taas. Ayan na, para si Kuya Will. Bigyan ng 10K 10,000. yan, diba? At ngayon, Burrito ha, imaginein mo, 11 minutes pa lang tayo. Paunang Lord. Yung kasama ng Fnatic Connect Philippines, pero halos simutin, kalbuhin na nila yung pinakabase dito ng BTK. Nakakagulat eh. Gusto ko lang sabihin kanina nung nag-river manipulation itong si Super Prince, yung naubos yung BTK, kukuha pa sana ako ng baso ng tubig eh. Pero ito na nga! At ang plano ng Fnatic Connect Philippines, subusin na agad ng BTK at tapusin ang mabilisan ng laro nito si Shark. Sinalubong niya, pero mali ata siya sasalubungin. Triple kill para kay Kelra. Buhay pa rin in Maniac! Para kay Kelra, the gold standard ay mamamatay. Pero At okay ang lang. tutuloy-tuloy para sa ating knockout stage, walang iba kundi ang Fnatic Connect Philippines na nagpapaulan na ng mga kidlat. Grabe naman yon! Fnatic Connect Philippines securing a 2-1 score laban dito sa Blood